Mayong adlaw nga igpapahulay sa tanan, Happy Sabbath. Kinsa may malipayon dinhi nining kabuntagon. I want to see your faces, your smile. O daghan kayo kay moingon kitag Happy Sabbath. Kinsa may makita sa atong dagway. Dapat malipayon pod. Malipayon kay ang Ginoo nining kabuntagon nga duot sa iyang katawhan nakighiusa sa pagpaminaw siyang pulong. O ang timang atong pagatunan karon adlaw ginatig uluhan the family firm for eternity. Ang panimalay ngadto sa walay katapusan nga katuigan. Mga kaigsunan, wala ba mo mag-wonder nga ang mga dahon sa kahoy panahon sa spring o summertime hilabihan ka green. Diri sa Pilipinas dunalan tayo duha ka season, ting ulan og ting init. Pero dito sa northern hemisphere o southern hemisphere ang maong mga lugar dunay upat ka season. Dunay winter, dunay spring, dunay summer, autumn, unang upat ka mga season. Ngano nga anang mga lugar panahon sa spring o summer, green man kayo ang dahon sa mga kahoy. It was found out by many scientists nga ang kahoy nagaproduce o green coloring in the leaves. Ang kana nga mao nga hormone gitawag og chlorophyll. Muna nga pertig yung green na ang mao nga dahon sa kahoy. However, pag abot na sa autumn, labi na panahon sa Oktubre, Nobyembre, mag-anam ka-change ang dahon from green to yellow, from yellow to brown, from brown to red. Kadugayan mga tagak. Ang rason yana mga kaigsunan kay ang kahoy undang na pag-produce og chlorophyll. Hinunua nag-produce og daghang anthocyanins og carotenes nga ang green mahimong yellow. Tapos ang yellow mahimong pula. Katapusan mahimong brown. Unya ngano man nga ang dahon dili man mga pulak diha sa mga gagmay mga sanga sa kahoy. Naaday special nga cells gitawag nang siya absorption cells. Daghan kayo na diha sa pungango sa dahon sa kahoy. Unya mo na nagpugong sa kahoy nga dili matagak. Aside from that, naay usa ka hormone nga gitawag og auxin nga mo na mokupot sa dahon bisag unsa og kuso-kuso di gyud mahagbong ang dahon. However, sa panahon sa autumn, kanang auxin moundang na sa ang kahoy moundang na pagproduce og auxin. Unya wala na mo-hold sa dahon diha sa sanga sa kahoy. Pag huro sa hangin ano matabo? Mga tagak ang mga dahon. Unya ang mabilin sanga na lang. Daw kung ikaw moagi aning lugar one time dito ko sa Romania sa panahon sa Disyembre, tingala ko nga ang kakahuyan, opaw. Wag yung mga dahon. Nangutana ko sa akong driver, brother, kining mga kahoya patay na ni o buhi pa? Ang tubag niya, buhi pa na, brad. Ngano nga may kahoy? Naay day rason. Nganong wala may dahon? I should say. Naay sekreto nganong wala na dahon. Panahon day sa winter time, ang kahoy muagig crisis. Walay adlaw nga muluto sa ilahang pagkaon diha sa dahon. Unya aron nga walay energy, walay tubo nga pagahimuon, ang energy nga ilang na-conserve naa sa ilang mga panit, sa ilang lawas, ilalang gamiton nga dili mamatay. Igo-igo lang nga mabuhi pero dili mo tubo. Unya makita na sa iyang annual ring. Kung imong putlon ang kahoy na ay mga rings dira, panahon di ay sa summertime nga daghang tubig, daghang
init pagka luaga sa rings. Ya dagko pa yun. Sa panahon sa ting init diri sa Pilipinas, kay wa may ulan, panahon sa winter time dito ang mga dapita, wala may init. Sa metabo sa annual rings, hilabihan kadikit, crooked pagyod niya gagmay. Ngano man, ang mga kahoy nag-experience og crisis. Kibalo sila mo conserve silang energy. What about you? What about us? Unsang panahon na nga atong gipuy-an karon? Puno pa ba sa kalinaw o puno na ta sa crisis? What time we are living now? Kantigo ba ta mo-conserve sa atong energy? Asa gamito nato atong energy? Sa mga butang nga langit nun o sa mga butang nga kalibutanon? How we will use our energy? Balikon ko, unsang panahon na ang atong gipuy-an karon? Panahon sa kalinaw o panahon na sa crisis? Ang Spirit of Prophecy nagkanayon, Counsels for the Church 37, paragraph 1. The calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war are portentous, the forecast approaching events of the greatest magnitude. Bago lang natapos ang gira sa Israel against sa mga nasod ng mga Muslim nag-atake sa iyaha. Hantod karon wa pagay matapos ang gira between Russia o Ukraine. Sa atong Pilipinas, gubot kaya atong nasod tungod sa flood control scandal. Ang atong panahon karon magkaigsuhan dili nagyud katiaw-tiawan. Ni atong 2020 ano ang atong gina-eksperyensyahan? Unsay gibuhat ni Satanas didto sa kawanangan? Do you believe nga ang COVID-19 giimbento sa mga Chinese dito sa Wuhan, China? Daghan ang gunahon nga imbento dato sa mga Chinese. Pero kinsay nag-imbento anang COVID-19? It's one in one. Kanang ingon nilang loka baka nga mga virus. Unsa pa mga virus diha nga nahitabo diri sa tibuok kalibutan. Kinsay nag-imbento ana? Councils on Health 461. Satan is exercising his power. He imparts to the air a deadly taint, and thousands perish by the pestilence. Pilay nangamatay diri sa Pilipinas. Tibuok kalibutan ay nangamatay tungod sa COVID-19. Pero kinsay nag-imbento atong virus? It was Satan. Since we know that we are living in that very serious time, yun sa nato pag-respond ang mao nga crisis. Yun sa nato paggamit ang atong physical energy. Of course, we need to work to find money. But sadly, daghang mga panimalay, daghang mga tatay, daghang mga nanay has a wrong concept of money. Daghan na gunahon na nga ang kwarta makapalit og higdaanan, pero dili makapalit og what? Pagkatulog. Tumar na lang og kanang sleeping pills aron makatulog, pero naay katri. Daghan nga dunay kwarta makapalit og pagkaon, pero dili pod makapalit og satisfaction. Right? Daghan nga mga panimalay nga dunay salapi, halos tanan nga makita sa mata mapalit aron malipay, pero ang kwarta dili makapalit og eternal happiness. Kinsaray makahatag og eternal happiness? It is only Jesus. Kibalo mo atong Colgate nga atong gisyo atong Friday, perti ka kwartahan nga tao. Pero usa siya mga anak, misakay sa Rolls Royce, padagag kusog, miadto sa tulay. Kunya pagabot sa tulay, minaog dito sa Brandillas, mitungtong, miguko dayang panimalay, kay kibalo man sila nga suicidal nga bata,
wa gyud kapugong, wa gyud maapsi, dugay-dugay may ambak sa suba, napatay. Gitanaw sulod sa Rolls Royce nga kotse nga perting mahala, unsay gibutang dito, dunay papel, mingon, nobody loves me, I am not happy. What? Pagkakwartahan na, pero walay kalipay. It means magkaigsunan nga ang kwarta, dili makapalit og tinud-anay nga kalipay. Kinsa ray buhatag og tinud-anay nga kalipay? Tinud-anay nga satisfaction sa atong kinabuhi? It is only Jesus. So, how can we use our physical energy? Unsa bay atong rombo, atong goal karong panahon na? Mga young people, I know you are so ambitious. Someone of you wants to be a doctor, wants to be a nurse, wants to be a lawyer, wants to be a teacher. It is not wrong. Pero ang ambition na dapat buhaton sa bayang people is how to become a missionary. That will be the highest work so far given to mortals. Then, what will be our goals? Our special goals in 2026. Daghang mga goals atong kinabuhi atong kabuton. Apan, meaning kabuntagon, I just want to suggest to you, do more eternal goals than material goals. Daghan pud kayong goals for eternal activities. But this morning, I just want to suggest to you that we will study 3 eternal goals for our family. Remember our topic? What was that? Family firm for eternity. Unsaon man nato ang atong panimalay makakadto sa eternidad. Dunay tulo ka goal. Number 1, first, God, and last. Place God first and last. Number 1. Tatay, nanay, mga anak, place God first and last. Number 2, tatay, nanay, focus your time for your family. Usay nakalimtan ang panimalay kay busy sa negosyo. Mga Bible workers, mga ministro, busy kayo pagpangitag kalag, puro nakalimtan nga naay kalag naa sa ilahang panimalay nga ilang misyonan. Tinuod dili. Tinuod. So focus your attention to your family. Number 3, kung naandam na ang panimalay, share your family's faith to others. So muning tulo ka butang nga atong tun-an karong kabuntagon. Why make God first and last? Unsay gingon sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Unsa man ning all these things? Diploma sa mga bata nga nag-eskwela, kotse, either BMW, Rolls-Royce, Lamborghini, o kaya ang pinaka-barato lang kaayo nga makita nato sa Pilipinas, common nga mga salakyan, Toyota, Nissan, o uban pa niya mga salakyan. Those are additional things. Kung makayag palit mahalon, walay problema, pero numdumi nga ang kwarta nga imong gipalit ana, magamit unta na siya sa buhat misyonero. No? Kanang balay, pagkaon, bugas, sanina, sapatos, those are additional things. Pero asa ba'y unahon? Those additional things or eternal things? Ayaw kalimti ang morning worship. Usay kabisi sa atong negosyo, sa atong mga trabaho, wala na worship. Please, that is what we call what? Indispensable. Unsa man ang indispensable? To eternal life. Unsa may meaning ng indispensable? Mabuhi ba ka kung walay kanang sapatos? Ay, buhi, oy. Mabuhi ba ka walay hangin? Dili na mo na indispensable.
Mabuhi ba kag walay tubig? Mao na indispensable. So, without worship, unsa man na siya? Indispensable for your eternal life. Merkulis, tagaay yung panahon, mga nanay, tatay, Biyernes, kung naisimba sa inyong simbahan, gawas lang nagluya, adto yun sa simbahan. Ayaw pag-abuta nga birahon ka sa imong tatay, mga young people. Ayaw paabuta nga magkuha nagbakos, aron latuson ka, aron adto sa simbahan. Adto, walay nagpugos, adto sa simbahan, mga young people, lipay, happy, mag-una pa ka ni tatay o nanay. Unsang klase siyang people kung makita ni mo simbahan, perting abti ka. Unsa may bation ni nanay o ni tatay? Perting yung lipaya, di ba? Unya, unsang klase simbahan, ang mga young people mo yung mag-una sa simbahan. Muna yung simbahan nga, maabtikon. Okay. Kinsa may magbutang og desisyon nga unahon gyud ang Ginoo, mga anak o ang mama o papa? Sa gingon sa Spirit of Prophecy, fathers and mothers who make God first in their households by presenting to the world a well-ordered, well-disciplined family, glorify God before angels and before men. Gusto ba mo nga makahimaya sa Diyos? O gusto ba po ninyo nga makita ang himaya sa Diyos sa mga tao nga nagpuyo palibot ninyo? Make God first and last. May kaigsunan, na-reform dito sa Europe nga usa ka mag-uuma. Hatag tithes, vegetarian kay reforman, tanang mga sugo sa Ginoo yang gituman. Pero sa hilabihan niya kabuutan, ang uma nga yang giumahan, puno kayo sa trigo, gihurot man sa lukos. Usa man ang lukos sa Cebuano? Dulon. Samtang ang palibot nga makaumahan, perting gwapuhag mga lusok sa uhay. Ang iya ra gyung uma mo gihurot og dulon. Hingadto mga silingan, mingon, kay ngano nag-vegetarian, tanawa, ngano nagsimba-simbag Sabado, gihurot og kaon ang imong tanom. Nasuko ba ang brother? Wa gyud. Mingon lang, ay lamog kabalaka kay kining akong uma, dili ni ako ang tag-iya ni ang Ginoo man, kung iyang kuhaw ng akong abot, siya magbuot. Lipay lang yapon ko. Ayaw mo paghukom, ayaw mo paghunahuna nga kini usa ka dimalas para nako. Kuyaw kayo no? Nga naman, ang iyang hunahuna, God first. Bisag unsay buhaton sa Ginoo sa iya, iyang dawaton. Pastilan sa sunod cropping season. Gihurot magkaon ng mga trigo sa silingan. Ang iya raman po'y nagtindog. Hilak ng mga silingan, may doon na po, maayo ka no, kay ikaw rin nabinlan og trigo, ang amuan na hurot. Unsa po itubag niya, ayaw lagi mo kagool, ato miagi bitaw, ako ang may gihurot. Karon gitugutan na po sa Ginoo, nga naana po ko'y pagkaon. Sige lang, mag-share man ko sa inyo, wala na po mo'y pagkaon. Nalawar ako na makiagsuan, hindi ko maghinambog kung naay blessing. O naay, unsa, disgrasya, di po magbagulbol. Ingwani ang tatay o nanay nga nahigugma sa Ginoo, nga nagbutang primero ang Ginoo, gibutang primero ang Ginoo una o katapusan. Malipay kung naay kalamidad. Lipay gihapon kung dunay saksid. Unya di magpasigarbo kung dunay kalampusan. Amen. Karon makaigsunan, kanang relasyon sa bana o asawa, gusto ba mo nga tamis kanunay? Daghantag mga pamaagi, kung ato mag marriage counselor, pertindaghan ang itambag ninyo, di ba? Pero, the best marriage counselor diri, nasa Spirit of Prophecy. Unsay buhaton, aron nga tamis kanunay ang relasyon between husband and wife. Make Christ first and last, and best in everything. As your love for Him becomes deeper and stronger, your love for each other, husband and wife, will be purified and strengthened. Unsay rason nga ato bang ibutang ang Ginoo primero o katapusan? Tagaan man yun nato siyang priority sa atong
pamilya, mga ginikanan ko, o mga batanon, nga mga anak nako nining kabuntagon. Number 1, because He is our Creator. Number 2, because He is our Savior. Number 3, because He is our supplier. Si Apostol Juan, naghatag natog rason sa Revelation 14:7, ngano nga angayan nato simbahon ang Dios. Sunod diri sa Revelation 14:7, because He is duty bound to be worshipped. Why? Because He made the heaven and the earth and the sea and the fountains of all waters. Unsay rason nga ato siyang simbahon? Nga atong i-worship? Because He is the Creator of the cosmos. What is cosmos? Tanang planeta. No? Kay daghang planets, daghang stars. Sa tibok na apay mga galaxies. Mo na cosmos, no? Kisay nagbuhat ana? It is God. Now, ikaduhang rason, ngano ato gud siyang alagaron? Tungod kay siya ang atong Redeemer, the mighty one of Jacob. Isaiah 60:16. Kadang tinapay nga inyong gikaon, kada adlaw, kada lugas sa humay nga atong gikaon, matag buntag udto hapon. Unsay istampa ana? Is it your food? Is it your bread? Kana ba ang mga pagkaona ikaw nagpalit ana? Do you have the right to own those food? Kisay naghatag anag right nimo nga makakaon ka bisag usa na lang kalugas sa pagkaon nga imong gikaon. Kanang tinulo sa tubig nga imong giinom, who give you the right to drink? Ha? Makaigsunan. Philippians 4:19 nagkanayon, but my God shall supply all your need according to His riches in the glory by Christ Jesus. The bread we eat is the purchase of His broken body. The water we drink is bought by His spilled blood. Never one saint or sinner eats his daily food, but he is nourished by the body and the blood of Christ. The cross of Calvary is stamped on every loaf. Wow. Wala na itong dugo nga may agas dito sa Kalbaryo, mga kaigsonan. Sa panahon sa paglansang ni Jesus, wala tayo right mo inom og tubig. Wala tayo right nga mukaon og pagkaon. Kay kada pagkaon, kada tinulo sa tubig atong giinom has the stamp of the blood of Jesus from the cross of Calvary. Ang ikaduha nga focus sa mga nanay ug tatay is make full attention to your children, to your family affairs. Ang Adventist Home 35:3, our work for Christ is to begin with the family. In the home, there is no missionary field more important than this. I know because I'm a pastor. Usay ako mga anak magreklamo, Dad, naunsa naman ka nga halos wa na makaipanahon namo? Unya, wadagari ko kasuroy-suroy, bisag doon na lang ang mga kanang Tinago Falls, doon ra kay na sa balay, wag yung ko kabisita diha, kay pertig yung bisiha. Usaya akong pamilya, moingon na lang, wag yung minimo dala diha, Dad ba? Akong misis, may umpod nga, halos wala ko ni mo dala sa dagat ba? Doon ra man ang dagat diha sa Linamon. Tungo lagi sa kabisi. Pero, as much as possible, kung naagig ko sa balay, makauli ko, I will give time to my family. Kung hindi ko gusto mo laag, kay na gikapoy na kog laag mga kaigsonan. I want to be with my family. Why? Kay ang unang missionary field, kinsa man, asa man, naasa imong panimalay. Many among us put off the coming of the Lord too far. Unsa man ni? Inyong gilangan-langan ang pagbalik sa Ginoo o inyong gipadali? Ha?
paano nato napalangan ang pagbalik ni Jesus? Why? Because of our works correspond with their faith. Nagkorespond ba ang atong mga aksyon sa atong pagtuo? Makita ba ang atong pagtuo diha sa atong mga actions? Remember, father, mother, kinsay nagtulok sa inyo ha? Kinsay nag-observe ni mama? Kinsay nag-observe ni papa? Their children are watching them by their example and has its effect upon the children. Wow! Kung makita gani ni anak na dalaga nga si mama nagpapula-pula na sa aping, nagpanubo-nubo, nagsayal, ibabaw na sa tuhod. Uy, usuman po'y buhaton sa anak na dalaga. Ha? Sundog pod. Kung si tatay nag-short lang po, naglakaw-lakaw diya sa publiko, usuman po'y buhaton ni Dodong. Si tatay gani, nag-short man. Short po ko. Kasi naghatag wrong example, mga kaigsunan. Hantod ba problema ang simbahan? Ayaw kong ina nga ipasumangin nato sa silingan. Ayaw kong ina ipasumangin nato sa uban. Asa nagtanaw ang mga bata. Di nagsugod ang apostasy. Father, mother, stop the flowing of apostasy in your own family and in the church. Are we hastening the coming of Jesus, or are we putting off the coming of Jesus? Then, kanunay man nato nagabalik-balik nga teksto, ato yung trainingon ang atong mga bata, but how to train them? Ako na po ning balikon ha, kay ato man ang gisugutan nato miagi. Let love and justice claps hands in all your management. So ang good parents, unsa ganay ito level sa love? High. Level sa disiplina? High. Should be balanced. High discipline and high love. Malipay ba ang parents sa resulta? Lipay kayo kay buotan ang mga anak. Ang pangutanan nining kabuntagon, unsaon day pag-train? Dara makaigsonan. Teach and guide your children from early childhood. Kung gusto mo nga inyong anak dalaga kanunay gyud faithful sa dress reform, kanus ana to suluban og palda. Aber unya na bag 14 anyos pasulob og palda, sige papantalonon samtang bata pa, mingon bata pa man na pantalon na lang na. Natay duha ka magtiayon diri sa atubangan. Remember this. If you start your children to let them use pants, gagmay pa sila. Pag abot 12, dili na kaundang. 14, 15, lisod kaayo mga kaigsuan paundangon. Hanto, dili na magpabautismo. Kay ganahan sa pantalon. Kay kung bautismo na, undang na sa pantalon. So, simple lang yun kayo. Kanusa magsugod? Samtang gagmay pa. Number 2, legislate rules and regulation at home. Na rules sa pagmata, rules sa worship time, ibutang sa bungbong. Alas 6 o alas 6 media, worship time sa buntag. Pagkagabi, 6 media. Kay tanan, magtuod na wala na tawag-tawag. Mga young people, ayaw bukot-bukot sa habol. Be active. Kamu pa'y mag-una. Gwapo kay paminawon nga maingon mga anak. Brother Jonardo, Tay, nay, worship na. Nakasulob nagsanina para pang worship. Unsay bation ni tatay? Hastag yung lipaya. So I will challenge young people, 2026, ayaw na paagda sa nanay at tatay. Follow the rules. Kaya na rules nga himo ni tatay. Rules unsang orasa mo uli sa balay. Daghang mga rules nga atong buhaton. Ang nanay tatay mao'y maghimo. Number 3, correct children with love and positivity. Ayaw i-criticize ang bata. Labi nagmuingon mo nga ikaw wag kay pulos. Wa kay kwinta nga bata. Mudako ng bataan na magunaw na nga wa siya kwinta.
correct them with love and with positivity. Number 4, lead by example. Kalabanan sa mga nanay, sayo na kay mutudlo, kay nag-lead sila by example. Paano man mo sulod ang anak, kay nakita man lang nga, wapod, naghatag og example ang nanay o tatay. So, make it as what? A living example to your children. Number 5, guide your children so that they succeed in life and useful in the church and in society. Kung sa may pasabot nga atong gihan ang mga bata nga mahimong useful, kano sa atudluan ang mga bata nga kabalo mang hugas, kabalo mang laba, 14 anyos na, 17 anyos, kano sa sugdan pagtudlo, anam-anam sa makaya, tudloin nagpanghugas, bisag ang plato nga ilang kanan, tudluan nga ang butang di niya gikuha dito pod uli. Tudluan nga kung imong pasigahon, imo pong patyon. Kay daghang mga batanon nga pasigahon ng suga, biyaan lang nagsiga. Mga simple rules, mga kaigsonan. Dili pwede mulakaw sa kwarto nga wala mahipos ang higdaan pagmata sa buntag. Those are simple rules. Kung imo silang tudluan, they will become useful to the family and they will become useful to the society. Tudluan ng mga bata early nga unsaon pagwali, unsaon pag-awit, unsaon pag-ampo, samtang makaya pa sila tudluan. Ayaw tudluin og dagko na. Gagmay pa tudluin ang unsaon pagwali, bisag mugbo lang pag-memorize og mga bersikulo o passages sa spirit of prophecy. Munay giyahan sila nga mahimong useful sa simbahan. Isa ka punto nga atong bantayan makiigsunan mao ning relationship between husband and wives. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that he reverence her husband. Di ko mutuo nga naiba na din nga gusto musumbag sa iyang kagayong lawas. Di po kumutuo nga naay asawa nga gusto managpa sa iyang kagayong aping. Naadre wala. Wala gyud kay nga naman ang imong asawa imo nang lawas. Ang imong bana, imo po nang lawas because you are one. So kung giunsa nimo pag-atiman imong lawas, pag higugma imong lawas, mo po na ang pag-atiman sa imong kagalingon nga partner. Let there be mutual love and mutual forbearance. Then marriage, instead of being the end of love, will be as if it were the very beginning of love. Kagabi naghimotang renewal of vow, pero naay sekreto diri makigsunan. Kada adlaw is renewal of love. Kada adlaw should be new history of your love. Pero ending na gani ang love, unsa naman na? Hilabihan ng paita. Unsay sekreto aron nga kada adlaw is renewal of your vow? Let there be mutual love and mutual forbearance. Ang mga bata, doon na ba'y party nga sila muapil sa pagpreparar sa pagbalik ni Jesus? Naay party? Wala, mga young people. O sa may dakon yung party? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang pangutana, mga batanon, kinsa maning parents, gisgutan diri. Ang iyo bang nanay o tatay? Respect your uncles, your aunties, your cousins nga mas idaran pa sa inyo ha. Usahay, dili na ganita pahiyom. Bisag mingon, may buntag call. No? Kaya wa na ta kaila sa itong mga uncle. They are part of your, what? Families. Kung naay problema si uncle, naay problema si auntie, limot-limutan lang nato. Kinsa bay unahon nato, laing tao o atong panimalay? Remember your family. Family first. Muna hatong hatagag pagtagad. Aside sa atong immediate family, kinsa maning parents nga dapat ato respetuhan. Tigulang sa iglesia, opisyales sa iglesia, mo respeto ta.
Kinsa pag yun? Usay wa na tayo respeto sa mga Bible worker, sa ato mga pastors. Wala mi, pastor man po ko, wa po ko nga nag-expect nga mo respeto mo nako, no? Respect our Bible workers in the Lord. So may bot pasabot in the Lord. Unang ilang gisulti na nagiyahan sa pulong sa Dios, let us respect them. Dili kay sa ilang title, mo respeto ta tungod sa buluhaton sa Ginoo. Now, kanu saan nato atimanon atong ginikanan? Ha? Unyag tigulang na dili na kalakaw, ato na lang isulod sa lata nga mura og sa ganito sardinas. O kaya pasagdahan na lang kay naanamatay kagulingong panimalay. Sa laing nasod makaigsunan na ay old homes. Kay kapoy na mag-atiman ni tatay, nanay, atong ipadala sa old homes. Usa ka panimalay makaigsunan, nagbalita ang tatay, muadto ko sa inyohang balay dong. Gingnan na yang anak. Gubot na ang balay. Mingon na ang tatay, asa ba to pigdaon ni si tatay? Ingon ang asawa, na may visitors room. Mingon po ang bana, dili oy, kay bisig na ibisita buabot. Dito sa garahe na to pahigdaon si tatay. Kadungog mang anak nga 10 anyos. Unya sa matong pahabol, to ay daang habol dito sa garahe ay mo to ipahabol ni tatay, nangingon ang tatay. Ingon pong anak, tay humag uli ni lolo ayaw wad-an ang habula. Nga naman, kaya kanang habula, ipahabol na ako na nimog matigulang ka. Pastilan. Dumduman na ito ha, example na itong gihimo, tanawon sa mga bata. How can we respect the elders? Let us listen the burden sa mga tigulang na nato nga mga ginikanan. Kaya ang pagrespeto, dili na muundang, hantod nga sila, buhi pa nining kalibutana. Children are admonished by the apostle to obey their parents in the Lord, to be helpful and submissive. How precious is the thought that the youth who submit to the parental authority and who love the Lord Jesus will be among those who love His appearing and who meet Him in peace. Wow, gwapo kayo og benefits, no? Ang mga young people nga tinahuron sila mga parents will be part and parcel sa mga tumuluo nga mutagbo ni Jesus sa iyang pagpadayag. What about sa mga anak nga rebuilding? Nakasalay parting. Sa may gingon sa spirit of prophecy, children who dishonor and disobey their parents and disregard their advice and instructions can have no part in the earth made new. Well, ato nang nahimo atong katungdanan. Na-reform na atong mga anak, nabautismuhan na, unya maabtikon dito sa simbahan, nagamit sa tanan ng mga activities, unsa pa'y kulang aning panimalaya. Aber, tama na bang ang atong pagtuo, atong taguan sa atong upat ka kanto sa atong balay? O atong ipasibaw ang kahayag? Ang ikatulo nga goal atong himuon as family is to share the family's faith to others. Nag-ingon diri makiigsunan, the first work of Christians is to be united in the family. Then the work is to extend to their neighbors, nigh and afar off. Unsay unang target? Kinsay unang misyonan? Ato family. Kung na-reform na atong tanang pamilya, uy, kay si cousin di man reform. Di ba na kay cousin in your mother's side? No? Na po kay cousins in the mother's side. Pangita ato si cousin. Kay basin, ha? Ano? Ato tong madala. Ayaw, Bible study, bisitai, kung nagsakit, nagluya, nabangi, dalig bugas, dalig sinabang, kung nagkalisod. Paghuman, imbitaha sa simbahan. Kinsay dakong katungod mo imbitara ng cousin nimo? Si pastor, si Bible worker? No. You have the evangelistic potential
to invite your cousins. Right? Unya, na kay mga tiyo nga dali reform, muna siguro ang. After that, kitsa may imong paningkamutan nga may imbitar ang imong silingan, ang imong higala, kauban sa trabaho. So, muna'y buhaton sa kada panimalay. Tapos, ang simbahan must be missionary-oriented para sa mga anak sa reform. Nga naman, daghan kayo yung people na lulod diha sa pultahan sa tubangan, hinggawas po sa pultahan sa likod. Kaya ang simbahan, dili ready muatiman sa mga young people. True or not? Kaya ang simbahan, nobody take care for me. Ang simbahan, dunay espesyal nga mga amigo o amiga. So may pasabot ana, Sister Camila. Naaba ko no espesyal amigo ang mga young people nga dili pod bakig amigo sa bag-o o lain nga pamilya. O dili gani cousins, adi na to na amiguhon, kita ra magtapok-tapok human sa second service ha, kita ra magduol, magistoryahanay. Kung lain nga pamilya, di na to natagdon. Is it right or wrong? Wrong. Young people must be friendly from each other. Number 2, young people leaders sa local church empower young people in everything in the church. Happy kayo kung nagtanaw din hiyo, pwede naghanang voluntaryo, na mo kuwas microphone, na mo butang sa SDMI, na mo plaster sa kanina, projector, pastilan. Muna'y empowerment sa young people makaigsunan. Ang atong simbahan, usahay, di buhatag panahon nga mawali ang young people. Kabata pa nimo, wali-wali ka na. Wrong concept, mga ginikanan. Mga leader sa simbahan, hatagig higayon ang young people makawali sa pulpito. Yes or no? Mga babae, usay maglingkod, pamati, pauli na lang kay way bahin ang mga babae. Ang babae makawali gihapon sa Bernes, sa Merkulis. Hala, tagaig bahin ang mga babae. Aron po nga magamit ilang talento na abay mga babae nga maayo pamawali kay sa lalaki. Yes or no? Ganina, gwapo kayo atong Sabbath school nga present lesson. O, babae man to. Utilize our sisters. Why? The more nga gamiton ang mga young people, dili na mo gawa sa simbahan. Why? They feel nga, ano sila? They were utilized. Number 2, himo mo choir sa kada simbahan. Ngano nga ang choir kada simbahan? Ako tigulang naman ko makigsunan. Anong hingapil ko choir diri? Ha? I want to help my members in the church. Kay kung dili ka na tabangan ang simbahan, mamatay. Kay walay activities, way kalipay ang mga young people, way kalipay ang mga membro, kay wa na apil, pipila lang moawit. Pero gani ang tanan maapil sa pag-awit, ano bation sa mga membro? Ha? Please, mga leaders, naaman ta Sister Solon diri o, pagpatudlo mo sa pagkandak o choir. Ang mga young people, ayog tago-tago kung nanay tawag sa choir, apil, balag yabag. Kaya kanang yabag, matulid na, Sister Solon, di ba? Uy, matulid na sa sigig practice. Number 4, kung sabay atong buhaton, invite friends and relatives to the church. Prepare the church to become a friendly, visitors-friendly church. Kung sabay pasabot ng visitors-friendly church. Ha? Nga gusto mo balik-balik ang bisita. Yes or no? Nga naman, kay daghang pagkaon sa simbahan panahon tapos sa second service. So mga nanay, mga tatay, hala luto mong daghan sa Bernes, dala sa simbahan, dili ta mag-iyaiyag kaon. Kaya usay na yung mga simbahan, manguli mas balay. Unyang, ang bisita, asa man paingon? Pagkaluya. Atong batasanon nga patnak ta kada Sabado. Lutog daghan, imbitar bisita. Paghuman sa kaon, Bible study na yun. Nara ang teknik makaigsunan. Pagkahumag kaon, kay ang tiyan doon sa kasing-kasing. Yes or no? Dili na mo reject kay nakakauna ang atong bisita. Diba? Pero ayuhan na po pag-approach. Araw nga mo balik gihapon ang atong bisita. Number 5, Facebook Messenger Missionary.
Wow. Unsa may atong gipost sa atong Facebook? Ya mga amigo, amiga, like. What about kung atong mga Facebook diri nga mga account atong i-post ang mga sermon sa atong YouTube channel. Naatay YouTube channel sa GC, naputay nangahimo diri sa Pilipinas ng mga presentation, mga quartet, mga choir nga maayo nga pagkahimo. Sister Solon, buhat pog daghang recording. Brother Charles, buhat pog daghang recording sa iyang quartet. Karon ang mga kaigsunan, post! Agoy, kay kada account user sa Messenger, nanay, amigo, wala. Narabay mga Messenger accounts nga tag 3,000 amigo. Diba? What will happen kung tanan nato maghimo ani nga missionary work sa atong Facebook? Pero wa po tayo ika-post kung walay naghimo, no? Nga maayo nga content. So I'm asking sa mga pastors, Bible workers, himo mo mga sermon bisag mugbo lang. The best nga pagkahimo. Niya atong i-share sa atong mga membro kini usa ka dako kayo nga punto sa buhat misyonero. Napagyud man kaigsunan. Unay kwarta ang local church, palit mo printer. Ayaw mo pagsalig sa trucks gikan sa misyon. Nangayo ko trucks ni Brother Bunbun. Miabot sa akong Facebook account. Unya, kay naama ko'y printer sa balay. Nag-print na kong akong kagalungon nga trucks. 2026 na ana may plano nga pagkahuman sa paniudto usa ka oras manggawas ang mga young people, managtag bisag nagtag na pulo na lang ka trucks nga kanang baryo na mo das Rubukon, kada panimalay makadawat yun tag trucks. Maayo na dili, maayo gyud na makaigsunan. Kada hapon bisag usa ka oras lang balik simbahan. Young People's Program usa lang ka oras. Human sa Young People's Program, practice og choir. Ano bation sa mga membro? Busog, wala. Busog sa trabaho. Unya, daghan kayo pangayuag eksperyensya, dili itong miaging tuig nga eksperyensya. Bagong eksperyensya kay sige gawas dito buhat misyonero. Mga kaigsunan, conclusion ata. Usa ni ka espesyal nga Sabado para sa mga ginikanan. Hibalo ko nga nanay o tatay dinhi nga walay maayong relasyon sa mga anak. Naay mga anak nga nagbungol silang tatay, binula na, tinuig na, nga wa gyud sila'y conversation. Naapoy mga anak nga walay maayong relasyon silang mga igsuon. Unya, kini dili maayo tan-awon sa atubangan sa atong Ginoong Dios. Unsang klases panimalay ang gitinguha? Ang panimalay unta magmalipayon, maayo ang relasyon sa matag usa. Dumdumin ninyo akong iawhag tong manug-awit nga mosaka na diri sa taas nga bulahaton sa pag-reconcile. Kano sana buhaton sa pusidling? Aber, kadumdum mo? Kano sa buhaton ang pag-reconcile sa panimalay? Sa di pa magsalop ang adlaw nga Biyernes. Himo na to na. Ug nakalimtan, kano sa himuon? Before the opening, matod pa, diri sa Sabat. Pero napag-iusa nga opsyon sa di pa mag santa, dili pa mag-take sa bread o sa wine na hinugasay sa tiil. Na po'y opsyon sa reconciliation. Well, karon kay special mangguning nga programa, family maning family department program atong himuon. Akong gihunahuna nga usa ka talagsaon nga panahon nga atong ginahimo karon, atong pagahimuon karon, nga atong ipasundayag sa Ginoo ang atong sincero nga pagpasaluanay sa matag nanay tatay. Basi nag-away ang nanay tatay, hala karong panahon na dool pangayog pasaylo sa imong asawa,
bana pangayog pasaylo sa imong asawa. Anak, duol sa imong nanay, sa imong tatay. Hala, kung mahimo pa, patuloy luha, pangayog pasaylo. Anak nga babae, basig na kay igsoon nga lalaki o igsoon nga babae, wa mo nagtingugay. Hala, duol atong imong igsoon, pangayog pasaylo. Unya, ang Ginoo nagaingon, magapasayloay kamo sa usag-usa. Akong gihangyo ang manug-awit, nga magasugo na silang pag-aawit. Ug akong gihangyo ang mga young people nga paabot mo samtang nahumana og pasayloay ang nanay og tatay. So karon akong unahon pag-awhag nga motindog ang nanay o tatay, haladoola. Kung wa mo nagtapad, haladoola ang inyong partner o pangayog pasaylo. Humani ini na espesyal nga prayer nga paghahimuon para sa tanan. Aron nga sa kinatibuk anay, madawat ang atong pagpasaylo nato sa Ginoo. Sige, samtang mag-awit ang atong mga kaigsuonan. Napoy grupo siguro sa manug-awit saka na diri sa taas. Katong uban nga natudlo, saka na sa taas aron dili na malangay, palihog. Unya karon sugdan na nato akong iawhag ang mga asawag bana mo'y maunag reconcile. Pagkita niyo mga anak na humana, naglingkod na ang nanay tatay sa ilang pulungkuan, duolan ninyo. Himuon nato ni sa pinaka unsa man sagrado nga butang, dili magkataw-anay, dili magsaba. Duolan ninyo, pangayog pasaylo. Salamat. Sige, mga nanay o tatay, duola sa inyong asawa. Young people, nakita na ninyo natapos ang nanay tatay, ato na mo, doon na mo sa inyong ginikanan. Sige, karon ang panahon dali mo sikat. Dola na ninyong ginikanan. Ngayon na magpasaylo, makireconcile na. And now He is waiting again to see if you're willing to Oh, how He wants to come.
mga babae. Time after time, He has waited before, and now He is waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how He wants to come in. Sige. Igsoon, nga to sa igsoon. Kung amoy mga igsoon diri nga available, duolan ninyo, pangayo kung magpasaylo. Igsoon lalaki, igsoon babae, duolan ninyo, pangayo kung magpasaylo, mag-reconcile. He is waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how He wants to come to see if you're willing to open the door. Oh, how He wants to come. Ang kalibutan, kakawangan lamang. Kung si Jesus kauban ko, kuno ban ako ang Ginoo nga nahigumakan ako, ang kasing-kasing ko pagkapunon sa kalipay nga lunlon. Kunuban ko ang Ginoo, wala laylay paghandumon ko, ang kalibutan, kakawangan lamang. Kung si Jesus kauban ko, mga igsoon ko sa pagtuo, nga nahigugma kang Kristo. Inanglan kita maganda, alang sa iyang ginharian. Kung uban ko ang Ginoo, wala na'y lain panghandumon ko, ang kalibutan, kakawangan lamang. Kung si Jesus
pangandumon ko ang kalibutan, kakawangan lamang. Kung si Jesus kauban ko, ang kalibutan, kakawangan lamang. Kung si Jesus kauban ko. Salamat kayo sa mga batanon, sa mga ginikanan, nga naghimo na sa inyohang pag-reconcile sa usag-usa. Ang Biblia nagkanayon sa Isaiah 4:5 ug 6, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I will come and smite the earth with a curse. Paningkamutan nato aning tuiga 2026 nga mahimo nato nga kadalaw reconcile ta kanunay sa atong ginikanan, sa atong asawa o sa atong bana. Ngano man kay mo ni trabaho sa mga Elijah. Kinsa man ang Elijah? Ha? Dili niyo sa katao, we are the Elijah of today. Mga kaigsunan, gusto ba mo nga magpabilin pa diri sa Pilipinas? One day, may nangutana sa ako, Brother Ruli, do you want to live in United States of America? Nganong wa man ka mo padayon sa imong pag-apply sa visa? Nganong nag-decide man ka magpuyo sa Pilipinas? Nangutana po ko sa iya, do you want to stay in Europe forever? Lingo-lingo po siya mga kaigsunan. Akong tubag nimo, I don't want to stay in Philippines. Nganong naman ka sa Pilipinas lagi mipuyo? Because it's just a temporary place for me. I want to go home. Asa man ang home nga akong gipasabot mga young people. I had been in Europe, nakaadto ko Los Angeles, nakaadto ko New York, nakaadto ko Sydney, nakaadto na ko hapit 50 kanason sa kalibutan. But it is not my home. Nagihapoy traffic lights, nagihapoy hospital, nagihapoy prisuhan, nagihapoy sementeryo. I want to go to a place where there is no more tears, there is no more death. Do you want to go with me? Yes. Dagingon si Jesus, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have not told you. I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again. Ang pangutana, are you ready with your husband, your wife, your children to meet Jesus? Do you want to go home with Jesus? As for me and my family, want to go home. What about you? Do you want to go home with Jesus? The answer is yours. May the Lord bless you this morning. Amen. Mayong udto mga kaigsunan. Buntag pa baron. Doon na patay nabilin nga usa ka mubo nga programa. Kay dili lang kitang manghamtong, dili lang pod kita nga mga young people ang gusto mo adtong langit, muuban, kundi atong ubanon po ning atong mga
gagmayng mga bata nga gipiyal sa Ginoo nato. So dunay duha ka mga bata. Ang una nga bata si Kira Anisten Marapaw, 6-month-old, o si Jay Ikunar, 3 months old. So duha ra ni mga kaigsunan ang ato ang i-dedicate karon. Pero sa dili pa, although nga daghan na mga instruction mga kaigsunan, kinahanglan masabtan nato o kung atong nasabtan nga kining pulong dedication unsa may bot pasabot dinhi. Dunay usa ka meaning sa dedication is a devoting or setting aside for a particular purpose. So doon na po kalambigitan sa atong pinaka-theme nining semanaha, choosing for a purpose. So nining kabuntagon mga kaigsunan, dunay usa ka inahan nga gusto niyang i-dedicate ang iyang anak nga mao si Samuel. Makita kini sa Samuel 1:27-28. For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition which I asked of him. Therefore also I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord, and he worshiped the Lord there. In this case, in this verse, atong masabtan mga kaigsonan, kung unsa ang tumong sa dedication nga gibuhat sa usa ka inahan. Ang inahan ni Samuel, nga iyahang itugyan ang iyang anak ngadto sa Ginoo ipagamit, ipahulam as long as he liveth. So dinhing kabuntagon unsa may inyong tumong, Brother Kendrick o Brother Ikunar, sa inyo karong pag-dedicate sa iyong anak. Kining inyong anak, wala pa man ni sila, di kadungog. Pero kinsay unag yung mo dedicate. Ha? Kinahanglan masabtan nato ni mga kaigsunan, no? Dinhing duha ka mga bata, kinsa may pinakaluoy nga bata ani? The most neglected child. Si Brother Kendrick, ang iyang trabaho, naaman ni. Trabaho, na po iyahang kaugalingon nga pangita tingali, no? Financially, walay problema. O pamilya, time sa family, na po tingali. Si Brother Jonard atong Bible worker. Sumala sa nasulat. Asa may pinakaluoy nga bata? Kay Brother Jonard, kay Brother Kendrick. Ha? Asa nasulat, ang pinaka-neglected kining anak sa ministro o anak sa Bible worker. Pero nakadungog naman tayo maderole, nga kung naata sa buhat, atong nasabtan nga pinaka-neglected, kay sige taglakaw, tagsaraton time sa atong panimalay, Brother Jonard, kinahanglan nga imong buhaton, kutob sa mahimo, nga imong yung tagaag panahon ang imong pamilya. No? O dili lang kanimo, ka Brother Kendrick. Doon ay pipila ka mga gamay ra kay mga kaigsunan, mga punto, no? Di na nato basahon tanan. Sayod ta nga ang pagbansay gikan gyud sa pagkabata. Magsugod ang pagbansay. Sunod, si Manwa, doon na siya ay gipangayo sa Ginoo kung unsaon niya pagbansay ang iyang anak. Unsay pabagi nga iyang gipangayo. Then Manoah entreated the Lord and said, O my Lord, let the man of God which thou didst send me come again, as and teach us what we shall do unto the child, and shall be born. And Manoah said unto the angel of the Lord, What is thy name? That when thou seest come to pass, we may do thee honor. Pero unsa may gitudlo sa Ginoo kang Manoah before ana, balik ta sa verse 4 sa Judges 13. Ang giingon sa manulunda, Now therefore beware, I pray thee, and drink not wine nor strong drink, and eat not any unclean thing. So diha pa sa taguangkan ang bata, no, gibansay na. Ug unsay imnon, ug unsay kanon.
No, so doon ay relasyon sa pagpugong sa kaugalingon. Si Jacobib, usa ka inahan nga nasayod usab sa usa ka responsibilidad sa usa ka maayong inahan. Sumala sa Exodo kapitulo 2:9. And Pharaoh's daughter said unto her, Take this child away and nurse it for me, and I will give thee wages. Kinsa maning tawhana bataa? Si Moses. Doon na mo'y dabantayan dia mga kaigsunan, kung ang imong basahon, miingon ang katong reyna ni Paraon, anak. Take this child away and nurse it for me. Unsa instruction sa anak ni Paraon? Ampingi, bantaye at timana, alang kanako. Gituman ba ni sa inahan? Instead, yun sa niya pag-nurse ang si Moses. Naibalo siya, nga gamay rang panahon nga mag-uban siya, busa iyang giatiman pag-ayo, diha sa relihiyoso nga butang, dili sa paagi nga iya sa Ehipto. Nakita ninyo na mga kaigsunan? No? Kay doon na duha ka edukasyon din sa kalibutan. No? Ang nursing for worldliness and nursing for heavenward. Sunod nga ikatulo mga kaigsoon si Jose o si Maria. Nasayod tani may kang Kristo. Ang resulta, ang bata midako o mitubo diha sa in favor of God and in man. Karon doon na lang ko ipipila ka mga ibilin sa inyo ha, how to train our children in preparation for heaven. Number 1, we should teach our children lesson in simplicity and trust. Bisag unsa nato kakaya, kaya nato mupalit kutob sa pahayon sa atong mga anak. Pero dili nato bansayon ang atong anak sa pahayahay. Kay kun atong gibansay ang atong mga anak sa pahayahay, unsa may atong padulngan? Karon, unsa may atong agian sa panahon sa katapusan? Pahayahay kalisod. Kalisod. Karon kung doon naman tay kwarta, unsay pangayoon nga for kanang convenient sa atong anak. Mga pagkaon nga mga lami nga ilang payon ihatag nato tanan kay kaya nato mga kaigsunan. Giunsa nato pag-train ang atong mga kabataan for heaven o padong sa anak ni Paraon. Trust. Pagsalig sa Ginoo. Dili na nako kay may elaborate mga kaigsunan tungod sa shortness of time. Number 2 na ta, we should teach them to love and fear and obey their Creator. Tudluan na to sa gamay pa sa katong istorya ni Madirole. Pamisti. Narabay osuron mga kaigsunan, mga bata nga nisundog po sa mga dagko nga ang sayal, lagsayal tuod, pero nagligings, pero diri taman. Makasusubo tan-awon mo kung ingana po ang atong itudlo sa atong mga anak. No? Mauna na ila, magdako, maglisod na ta. Love their Creator. Sa dihang bata pa. In all the plans and purposes of life, His glory shall be held per amount. Ang atong itudlo, paiskulahon man nato, mga kaigsoon na nato mga bata, wa man tagidid-an ni ana. Pero unsa gyud ang atong itudlo nga pinakalabaw nga edukasyon. Nga dili nato palabwan. Kung mo incline na guys kalibutan mga kaigsunan, better no education than to have education, but their ways is to perdition. His love shall be mainspring of every action. Children are not to be trained to be devotees of society. Ayaw pasagdahi, Brother Kendrick, Brother Jonard, kayo sige na bakaglakaw. Wa ta kabalo ato anak, asaan ng gabi Di ni mo si tahon nanugay man ka. Dili daw nato pasagdahan nga sila malungo dito sa mga susidad kung asa sila nag-ipon-ipon. They are not to be sacrificed to Molech, but they are to become members of the Lord's family. Dili ta muundang natin. Parents should not stop to find out their children until they become a members of God's family as a lost coin. Ato nagisgutan previously. Dili ta muundang sa pagbuhat sa atong obligasyon. Hangtod nga mahimo daw sila kung sa to? Members of the Lord's family. Kano sa man ta members of the Lord's family?
hangtod mabautismohan gyud ganina sa atong leksyon ng utana. Ngano man sa una gagmay pa sing pangutana nga pabautismo na ka, nganong karon 20, 30 na dili man pangutan-on. Ha? Kisa may unang nga mo sita sa mga anak nato. Kung sakto na kita magi-unang mo nahibalo sa atong anak kung pwede na silang ikuan. Kaya nabitaw bautisman o dili. Kay bisan dadlo na sa iglesia, mubalik man ta nga to sa church. No? So, dili ta muundang sa atong obligasyon. Dili nato isalig sa Bible worker tanan. Ang atong obligasyon sa atong mga anak nga mabautismuhan, nga mahimbong siyang itawag members of the Lord's family. Kanulay lang bisita atong mga anak. Pagpakantahon sa second service, ang anak ni pastor pa gyud. Ato pakantahon ay dili na pwede. Nga naman, wa man ay bautismo, dili na pwede diha sa second service kay mao man nasa tong policy. No? Yeah, anak sa ministro 20 anyos na, 30 anyos, dili pa pwede mo kantag pulpit kay way bautismo. Nabautismohan ang daghan dito 20, 30, 50 sa gatos, sa gawas. Pero na-neglect ang iyang kaugalingong anak. No? Para nimo niya Brother Jonard. No? Kay Brother Kendrick, lahi man po ng ilahang mga trabaho, pero kita naa sa sagradong trabaho, dapat yun, ang anak sa mga Bible workers, Bible ministro, maugay mahimong good example, gikan sa ilang pagagamay, kutob sa atong mga mahimo mga kaigsunan. They are not to have their minds to engross in the fashions and practices of the world. Mag-uol gyud ko, ako mismo, ang akong anak magdulaan ng games. Amot ka mo, di ba mo mag-uol? Basta naghigda ang cellphone mga kaigsunan, anak na na posisyon, mag-uol na gyud ko, kay tagsa na gyud di mag-games anak na, ilain pero kasagaran. Ayaw, dili na to pasagdahan. Badlungon yun. No? Badlungon, kuhaon ang cellphone. Kung namatikda na to mga kaigsunan, tagdugay, matulog na yung cellphone, kuha ang cellphone. No? Makalusot man, at least, naatay gihimo nga aksyon sa atong mga anak. Dili na to pasagdahan nga ma-engross in the passions and practices of the world. Kay lisod na mga kaigsunan, pagbira kung makagamot na. Number 8 na lang ta, they are not to educate their children to attend parties, concerts, dances, and to have attend feasts, because after this manner, the Gentiles walk. Ayaw tuguti. Ma, mo-appeal ko dito, kay giimbitar ko sa akong amiga, bisan atong parente, mga kaigsunan. Bisan atong parente, mo-imbitar sa atong anak ilang ayaan, niya ang atuan dito mga kaigsunan na ang bad influence sa concert, dances, feasts, and eating and drinking and worldly activities. Please, una ninyo, o kanang wala magdedicate diha kay paninglan manggihapunta sa Ginoo. Mga kaigsunan, ang tanan yawhag alang nini nga mga responsibilidad. Dili man nato tingali tanan madala sa langit. Dili. Walay spirit of prophecy statement nga dili maluwas ang amahan kun dili madala og kaluwas ang tanan niyang sakop sa panimalay. Kaya ang kada usa dunay individual salvation. Dunay tay gitawag tagsa-tagsa ang kaluwasan. Dunay hiniosa, tinabangay, pero ang pagpaningkamot o kanang gitawag mga kaigsunan, pagpadayon, individual na. Pero, dunay last nga question. Dili ipangutana sa Ginoo mga kaigsunan ang kanang gitawag og asa na. Diba kasagaran na ito badungog? Asa na ang panon? Nga na bang pangutana sa Ginoo? Ha? Ang pangutana sa Ginoo in the day of judgment, He will ask them, what have you done with my heritage? Kung sa may kalainan ani mga kaigsunan, kung mangutana sa Ginoo, hain na ang panon. Kinaman po'y maibabasa nato ang mangita ang Ginoo. Pero sa katapusan yun, kung saan na may ipangutana sa Ginoo, what have you done
with my heritage. Where are the children I entrusted to your care? So, ang unang pangutana sa Ginoo, giunsa nimo pag atiman? Unsay imong gihibuhat? Kumingon ta mga kaigsunan, wa man diri Ginoo, ang isunod pangutana sa Ginoo, unsa may imong gibuhat sa akong gipiyal kanimo? Kining gididikit karon diri, kay inyo maginang gididikit sa Ginoo. So gikan karon inyong idudukar sa kinabuhi, sumala sa purpose o purpose sa Ginoo. Pero katong wala mo didikar, ayaw mo hunahuna nga wala mo itulubagon sa Ginoo. Kay wa ninyo gididikit inyong mga anak. Kay naiuban, ako ni didikit akong anak kay ang Ginoo nay bahala ni. Inga na ba? Ha? Haron padalanginan ni sa Ginoo, padalanginan sa pastor, padalanginan sa Ginoo kay nadidikit gud ning akong anak. Sa unsang paagi nga ang inyong anak mapanalanginan? Depende ra po na sa mga ginikanan. Kung giunsa ninyo siya pag padako. So dili na ako tas-on mga kaigsunan ang kining gamay nga pahinumdom sa matag usa kay ang uban nabalik-balik naman. Kung handom mga kaigsunan nga kung dili gid nato tanan madala atong gihimo ang ato ang katungdanan. Pero ang pinakanindot gyud unta unsa man? Ni Ginoo, para sa ako gitagaan ko nimo og siyam, ni apoy siyam. Oh, og gitagaag duha, ang wala po ay mo kagool. Ayaw mo kagool. Kay pagpangita sa Ginoo nimo, wa mo ipangitaon ang Ginoo ninyo. Ha? Wa ipangitaon, pero basta nagsobra na inyong kwarta diha, namuhi na mog mahal kayong iro, mahal kayong langgam, iring mahalon kayo sig pakaon ana. Ang tambag Sister White, may pagmamuhi mog tao nga inyong edukaron ngadto pod sa Ginoo. Basin mao panay mahimong purong-purong. Dili ta makadala sa gawas, pero kanang atong giadap nga gikan sa gamay pa, atong imatuto unya nahimo ng purong-purong dito sa langit. Dili ta malipay nga kanang atong anak mahimong everlasting nga purong-purong makita nato dito sa gingarian sa langit unya. So, kanang na extra nga kwarta mga kaigsunan, inyo haman na, pero Ginoo, maningil gihapon. No? Maayo pa, kung magasto bantag dako, atong ipangwana na mga kaigsunan nga medyo maglisod. No? Sa gawas baka basin. Kana siya madala ngadto sa gingarian sa langit, pinaagi sa nimo. Kaya wa mamutagay sa Ginoo anak. No? Pero kaning daghan pod og paninglon sa Ginoo. So dinhi na lang taman mga kaigsoon, manghinaot ko nga si Jake, Ikunar, o si Kira, magdako, tubo, makita nato sa mga katiguman, basig mahimo niyang future leader, puli ni Brother Ikunar. Brother Ikunar, i-train up na siya, basig maunay mo puli na po sa ulahing henerasyon nga mahimong leader sa Miria. No? O si secretary po si Sister Kira Anistin, basig mahimo pong sekretary sa atong Miria o kung ang Ginoo motugot. Daghang salamat o maayong buntag sa tanan. Akong gihangyo ang duha nato ka ministro, si Brother Samuel o si Brother Ansel Awalibi sa pagkugo sa bata unya ato sa boss. Ang makaigsunan samtang kami magahimo og pagampo, akong gihangyo mo makaigsunan nga magtindog. Akong gihangyo ang mga ginikanan kauban sa ministro sa pagluhod. Labing gamhanan ug dalaygon nga Dios tagya sa mong kinabuhi. Nining kabuntagon Ginoo, wala namo hikalimti kining gagmayng kabataan nga giulaan usab sa dugo sa imong bugtong anak nga imong gipreparahan usab og dapit alang dito unya hulip sa mga manulunda. Ani Ginoo imong gipiyal sa mga ginikanan si brother and sister Kendrick Marapaw o si brother Ikunar kabad siyang asawa, ang ilang mga gagmayng anak nga gipiyal nga to kanila.
Ginoo, hinaot nga mo nasabtan ang ilang purpose sa ilang pagdidikar diha kanimo sa ilang mga anak. Nga ilang usaad usab nga sila magagiya kaniya magatudlo kanila ngadto sa padulong sa gingharian sa mga langit. Tabagi sila Ginoo nga pinaagi sa ilang example sa ilahang mga paningkamot pagampo alang kanila sila mahimong magmalampuson o kining mga bataa mahimo unya usab kauban sa mga linuwas dito sa gingharian sa mga langit. Kauban usab sa mga bata nga diin nagkinahanglan kanimo o Dios, mga bata nga kulang usab sa mga pagbansay, pagmatuto, giyahi sila pinaagi sa mga ginamiton og mga instrumento. Daghan pang mga butang wala namo nalitok. Ikaw na sayon ini busa kanimo na mo isalig ang tanan pinaagi sa ngalan ug Ginoong Hesus nga Ginoo preso nam galuwas. Amen.